Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng sa ngayon ay makikinig at manonood sapagkat ang biyaya sa pagkaaga ay on air and online. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng signal na ito dito sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, sa buong Bicolandia, sa Katagalugan at sa iba-iba pa pong mga panig ng bawat rehiyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bangon-bangon na po at simulan natin ang ating umaga upang ang Diyos Ama ay ating pasalamatan sa pagbibigay niya muli sa atin ng buhay, ng lakas, ng kapayapaan. Harapin natin sa tulong at awa ng Panginoon ang mga bagong mga hamon ng buhay. Magpakatatag po tayo at huwag tayong padadaig sa pwedeng mga magpagupo ng ating katatagan. Actually, ang Diyos po ang ating katatagan. Kaya mahalaga na ang bawat umaga, bawat araw ay atin pong pinasisimulan ang umaga natin sa pakikipag-usap talaga sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang ating buhay, siya ang magsusustain sa atin ng kalakasan. So, tuloy-tuloy ho tayo. Magandang umaga po kay Ma'am Eva, kay Sister Eva Agregado, at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga din kay Sister Jenna J. Noblisala. At magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. At sa lahat pa po ng mga makakapakinig ngayon, at sa lahat pa ng makakapanood ngayon, at sa lahat po ng magre-replay po. Sa mga ngayon lang siguro, aksidenteng na ipihit ang kanilang mga transistor radio. Ito po ang istasyon po ng BBS, DWLV 91.9 FM. At kayo po ngayon ay nakikinig sa biyaya sa pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, at sa technical si Sir Stephen Fabis. Sige po, simulan po natin ang ating umaga sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ating Diyos sa langit. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa muli po ninyong pagkakaloob po sa amin ng buhay. Salamat po sa kalakasan at ang kalakasang ito ang magiging sandata namin, magiging panlaban namin upang harapin ang mga panibagong hamon ng buhay sa araw na ito. Higit sa lahat, kinikilala po namin, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming buhay. Sa pangalan Ama ng aming Panginoon Kristo. Amen. Magandang umaga din po kay Sister Nelda Mabait. Okay po, magandang umaga po. Tuloy-tuloy na ho tayo mga minamahal kong mga taga-pakinig. Ngayong pong umaga, aking tatalakayin po sa inyo ang papel ng Diyos bilang mabuting pastol sa ating buhay. Alam niyo po kasi ang buhay natin ay samot-saring mga iba't ibang karanasan. Masasayang karanasan, malulungkot na karanasan, mabibigat na karanasan, mapapait na karanasan, at marami pang mga iba't ibang kaganapan sa buhay.
At dahil sa ganitong kadahilanan, mas kailangan po nating ma-appreciate, mas kailangan nating malaman, makita, at maranasan ang papel ng Diyos bilang mabuting pastol. Pag sinabi nating pastol, ito po ay tagapagpakain, ito po ay tagapangalaga, ito ay tagapag-ingat. Kaya nga, ngayong umaga, tatalakayin ko po sa inyo ang 3 P, 3 P's, mula po rito sa Psalm chapter 23. God as our good shepherd. At aaralin natin ngayong umaga. At alam niyo po, itong pag-aaralan natin ngayong umaga, ang laki-laki po ng maitutulong nito sa atin upang harapin ang buhay na tayo ay pinapatnubayan, pinag-iingatan at ginagabayan at pinangangalagaan ng ating Ama sa Langit bilang ating mabuting pastol. Sapagkat kailangan ho talaga natin ng pastol sa ating buhay. Sapagkat kung hindi gagawin ng Diyos, kung hindi po sa awa at biyaya ng Diyos, hindi niya gagawin sa ating buhay itong tatalakayin kong 3 P, ay sigurado ako, tulad ng mga tupa, literal na tupa, tayo ay mangangalat at ang laki pa rin ng posibilidad na tayo ay maligaw at mapahamak. So mula po rito sa Psalms chapter 23, ganito po ang nasusulat. Babasahin ko po sa King James Version. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me besides the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May 3 pong ginagampanan ang Diyos bilang mabuting pastol sa ating mga buhay, mga minamahal kong mga tagapakinig. Uulitin ko po, kailangan natin itong 3 P sa buhay natin. Actually, kung babasahin at pag-aaralan nating mabuti itong Awit Kabanatang 23, buong kabanata, ito po ay nagtuturo sa atin kung anong papel ang ginagampanan ng Diyos sa buhay ng tao. Lalo na sa ating mga tao na pabago-bago ang mga nagiging karanasan natin sa buhay, dito papasok ang kahalagahan kung gaano ang ating pangangailangan sa Diyos bilang mabuting pastol. Simulan natin. Mula talatang 1 hanggang 3, mas maganda po pagkatapos ko, pag-aralan nyo pa rin mamaya. Isulat nyo kung pwede, i-record nyo kung pwede. Una, the shepherd's provision. Ang Diyos pala, ayon sa talatang 1 hanggang 3, ang Diyos ang tagapagbigay ng ating mga pangangailangan. Habang tayo ay nagtatrabaho, ang Diyos po ang tagapag-provide ng ating mga pangangailangan. Minsan po ba sa buhay nyo naranasan nyong mamalimos? Nagutom po ba kayo sa buong maghapon? Ay baka may problema. Kasi nga sabi ko, dito papasok ang papel ng Diyos bilang mabuting pastol. Kaya nga lang, tandaan ho natin mga minamahal kong mga tagapakinig, kailangan nating
kilalanin at tanggapin ang pangangalaga ng Diyos sa atin. Kasi kahit kailan hindi naman gugustoy ng Panginoon na may nakikita siyang nagugutom. O lalo na ang mga nagtitiwala sa Kanya. O hindi niya naman gugustoy na ang mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya, tumatawag talaga sa Kanya ng may kataimtimang puso, ay matutuwa ang Diyos na ikaw ay nagugutom at maging miserable ang buhay. Hindi naman ho ganun yun eh. Actually, ang Diyos natin sa langit bilang Ama ay mabuting pastol. Sabi nga po rito, mahaba kasi ito, pero aralin nyo na lang, talatang 1 hanggang 3, tinuturo nito ang papel ng Diyos as good shepherd. Kaya nga una, the shepherd provision. Ano po, na ang Diyos po talaga ang tumutulong sa atin, sa mga nagtitiwala sa Kanya, na kahit nga sabihin na hindi ka mayaman, isang kahig, isang tuka, di ba? Pero lilipas ang buong maghapon, ipoprovide naman ni Lord ang pangangailangan ng tao, lalo na yung talagang kailangan natin katulad ng pagkain. Ang papel kasi ng mabuting pastol, tagapagpakain. Dinadala niya ang kawan doon sa green pasture para ang mga tupa ay makakain ng sariwang mga damo. Mga pagkaing hindi makakasama sa kanila. Ganun baga ang papel ng Diyos sa buhay natin. Ang tao lang naman ang matigas ang ulo. May mga tao lang naman na ayaw nila na pinangangalagaan sila ng Diyos. Sila ang gumagawa ng sarili nilang pangangalaga sa buhay nila. Pero sa totoo lang, kung papayagan natin ang Diyos bilang mabuting pastol ng ating mga buhay, pangangalagaan niya po tayo, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya wag tayong masyadong matakot o wag kang matakot, wag mong masyadong alalahanin o wag kang mabalisa sa kung ano ang kakainin. Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, God will provide. Tandaan ho natin yan. Ngayong umaga, pagising pa lang ninyo, may nakita ko yung parang problema sa pagkain. Sabihin nyo na kaagad, i-declare nyo na may pagtitiwala. Ama, naniniwala ako na ikaw ang tagapagkaloob ng aming pangangailangan. You will provide. Dapat ganoon. Dapat nagdideklara tayo ng positibo. Wag tayong maawa sa kung ano man ang kalagayan sa buhay. Bagkus tayo ay magtiwala sa ating Ama bilang mabuting pastol. So yan ang unang P sa ating pinag-aaralan, the shepherd's provision. Mula rito sa Awit, kabanatang 23, talatang 1 hanggang 3. At pangalawa, the shepherd's presence. Magandang umaga po kay Pastora May Risa Karandang Rakitiko. Magandang umaga din po kay Sir Lauro Rivera San Jose. So yan ang papel ng Diyos bilang mabuting pastol. Una, the shepherd's provision. Kaya nga ngayong umaga, kung ano man ang inyong mga inaalala, lalo na sa usaping pagkain, sa usaping pananalapi, ilagay natin yan sa pangangalaga ng ating Ama na tagapagkaloob o tagapagpakain sa atin. Pero hindi ko sinasabi na maging tamad na lang ang tao, na wala na siyang gagawin. Ang ibig ko pong sabihin, habang tayo nagtatrabaho, habang tayo nagsisikap, ang papel ng Ama bilang mabuting pastol ay kanyang gagampanan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, the shepherd's presence. Ito po ay mababasa natin dito sa talatang 4. Kayo na lamang po ang magbasa mamaya kasi gipit na gipit ang ating oras. Basta po ang ating pinag-aaralan ngayon mula sa Awit, kabanatang 23, talatang 1 hanggang talatang 6. Kaya sa talatang 4, tinuturo dyan ang the shepherd's presence. Mahalaga po, mga minamahal kong tagapakinig, ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong, bakit? Sapagkat kapag wala po ang presensya ng Diyos sa buhay natin, hindi po natin kakayanin ang mga hirap, mga sakit, mga mabibigat na hamon ng buhay. Kaya wag dapat nagmamayabang ang tao at sasabihin niyang, kaya ko ang mga mangyayari sa buhay ko. Kayabangan po yan.
Pero dapat nating i-acknowledge na kung wala ang Diyos bilang mabuting pastol, kung wala ang kanyang presensya sa buhay natin, maniwala po kayo, igugupo ka ng problema. Madadaig ka ng mabibigat na pagsubok sa buhay. Pero hanggat ang presensya ng Diyos bilang mabuting pastol sa ating mga buhay, nandyan, kakayanin natin ang mga mangyayari at iba pang mga mangyayari sa buhay natin. Kaya mahalaga po yan. Ang tawag dyan, the shepherd's presence, na sinasabi ng talatang 4. Ang sabi nga po rito, kahit na tayo ay makaranas ng mga madidilim na bahagi sa buhay natin, nandyan ang mabuting pastol, gagampanan niya ang kanyang papel bilang tagapagpangalaga, ibibigay niya ang kanyang probisyon, at nandyan ang kanyang presensya. Ano po, hanggang nandyan ang presensya ng Panginoon sa buhay natin, walang makakapanakit sa atin. Liban na lang kung wala ang Diyos sa presensya mo, sa buhay mo. Delikado yan. Kaya wag nating mamaliitin. Wag maging mayabang ang tao at sasabihin niya, kaya akong proteksyonan ng aking kayamanan. Kayabangan yan. Walang magagawa ang pera mo kahit napakayaman mo pa. Nung nagkaroon ng COVID-19, may nagawa ba ang pera? Wala baga. Kaya hindi dapat ipinagmamalaki ng tao ang kanyang kayamanang angkin, sapagkat sa panahon ng hindi mo inaasahang mabibigat na problema sa buhay mo, pag wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, talo ka. Pero kahit napakasimple ng buhay mo, basta pinananahanan ka ng banal na presensya ng mabuting pastol, kakayanin natin ang mga hamon ng buhay, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ano po? Pangatlo, sa talatang 5 hanggang 6, tinuturo po din dyan ang papel ng mabuting pastol bilang the shepherd's protection. Kaya napakahalaga ang proteksyon ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong, lalo na sa mga mapipera, mayayaman, di ba ang proteksyon nila? Security guard, diba? Personal bodyguard. Sino ang proteksyon nila? Pagka malaki ang mga gusaling may negosyong malalaki, o pag sarado na ang mga tindahan, ang proteksyon nila, naglalaki ang mga padlock. Diba? Bakit? Sigurado ba ang mga ganyang proteksyon? Wala naman kasiguraduhan dyan. Diba? Pero pagka ang Diyos pinayagan ng tao na siya ay gawing protector ng buhay natin, makakasigurado tayo sapagkat siya ay mabuting pastol ng ating mga buhay. Okay po? Kaya mahalaga itong ating pinag-aaralan mula dito sa Awit Kabanatang 23, talatang 1 hanggang talatang 6, sapagkat mayroong 3 gampanin ang Diyos sa buhay natin bilang mabuting pastol. Una, the shepherd's provision. Kaya siya ang tagapagpangalaga sa atin. Kaya hanggat nasa pangangalaga tayo ng Diyos, huwag tayong matakot. Matakot ka kung wala ang pangangalaga ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, the shepherd's presence. Hanggat ang presensya ng ating Ama sa langit bilang mabuting pastol nandiyan sa iyo, ay wala kang dapat alalahanin. Pangatlo, the shepherd's protection. Hanggat nasa pangangalaga ka ng Panginoon, siya ang mag-iingat sa atin. Kaya baga napakalaki ng papel ng Diyos sa buhay natin. Pero paglilinaw, hindi tayo lumalapit sa Diyos para lamang kailanganin ang kanyang proteksyon, ang kanyang probisyon. Hindi sa ganoon. Kundi lumalapit talaga tayo sa Diyos dahil kailangan natin ng Diyos. Dapat nating malaman yan at maipaalala, mga minamahal kong mga tagapakinig. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil lamang dito sa 3Ps. Parang programa ng gobyerno, 4Ps. Di ba? 4Ps. Pinag-aaralan natin ngayong umaga 3Ps. Nang ibig sabihin, itong 3Ps na ito, provision, presence, protection. Sino ang makapagbibigay nito? Ang ating Ama sa langit na mabuting pastol. Kaya mahalagang mayroong nagpapastol sa atin. At ang Diyos po yun.
ang Diyos bilang mabuting pastol, kahit kailan, hindi kanya iuhulog sa bangin. Diba? Ang mabuting pastor, yung literal na pastor, mayroon bang namang mga tupa pinagpapastulan mo, iuhulog mo sa bangin? Mayroon bang ganoon? Siyempre wala. Pagka ganoon, hindi matino ang pastol na yan. Pero ang Diyos, mabuting pastol. The word mabuti, ang iisipin niya lagi sa kanyang kawan, sa ikabubuti. Kaya wag na wag pong nagsasabi ang tao, binigyan niya ako ng Diyos ng mga problem. Ibig mo ba sabihin, ang problema mo ay galing sa Diyos? Pagtatama lamang po, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng problema. Ang tao ang gumagawa ng problema. Actually, hindi naman lahat ng nararanasan natin sa buhay ay pagsubok. Karamihan sa pinagdadaanan natin sa buhay, mga epekto, mga resulta ng mga mali nating desisyon sa nakaraan na inaani natin sa ngayon. Salamat na lang, mayroon tayong amang mabuting pastol na kahit inaani mo ngayon ang mga pagkakamali mo sa nakaraan, ang Diyos bilang mabuting pastol, i-restore niya ang ating kaluluwa. Yan kagandahan eh. Sa lahat ng binanggit ko ngayon, ito ang pinakamaganda. Pagka bumagsak ka sa buhay, nadapa ka sa buhay, nagkamali ka sa buhay, ang papel ng Ama bilang mabuting pastol, ibabangon kanyang muli at tutulungan kanyang makapagsimulang muli. Gusto ng Diyos na ang taong nadadapa, bumabangon at nagpapatuloy. Yan ang papel ng Ama bilang mabuting pastol. Sino man po sa inyo nakakarinig ngayon, may mabibigat kayong problema, nadapa kayo sa buhay, bumangon ka. Magpatuloy ka sa buhay. Bakit ko po ito nasasabi? Naranasan ko ito sa buhay ko. Mga minamahal ko, mga tagapakinig. Huwag mong intindihin yung mga mapanghusgang tao, bumangon ka. Nadapa ka ba? Nagkamali ka ba? Nagkasala ka ba? Bumangon ka. I-restore ka ng Panginoon para makapagpasimulang muli sa buhay at mula ngayon, itatama mo na ang buhay mo. At tutulungan ka ng ating Ama bilang mabuting pastol. Ganoon ho kahalaga. Ang lawak nito. Ang binabanggit ko lamang sa inyo ay mga mahalagang dapat nating maipaalala muli sa atin. Sapagkat minsan, may mga taong awang-awa sa sarili, may mga taong nadapa, hindi na bumangon, sumuko na. Bakit? Wala kasi silang mabuting pastol. Pero kung mayroon kang Diyos sa buhay mo, gagampanan niya ang papel ng isang mabuting pastol. The Good Shepherds. The Good Shepherd. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. So yun po mga minamahal ko mga tagapakinig. Mahalaga na maintindihan natin ito. Dahil ang buhay po walang kasiguraduhan. Hindi ka pwedeng sumandig at magtiwala sa mga bagay na mayroon ka ngayon. Higit sa lahat, pagtiwalaan natin ang ating Ama sa langit na siyang mabuting pastol. At pagka ginawa natin yon, ang kanyang probisyon, ang kanyang presence, ang kanyang protection, sa atin. Uulitin ko, pagka tinanggap mo, niyakap mo, pinayagan mo ang Diyos na maging pastol ng buhay mo, tatlo ang kanyang gagawin na pangunahin. Una, pangangalagaan kanya. Pangangalagaan niya tayo. Siya ang magkakaloob ng ating mga pangangailangan. Pangalawa, ang kanyang banal na presensya isa sa atin. At dahil sumasa atin ang banal na presensya ng mabuting pastol, walang magagawa ang demonyo. Hindi kanya kayang sirain. Pangatlo, gagampanan niya ang kanyang pag-iingat sa atin. Iingatan niya tayo sa mga posible na pwedeng makasira ng ating mga buhay. Ganun po kahalaga. Saglit lang po at mayroon pong nag-message dito po sa aking personal. Magandang umaga po, Pastor Luis. May tanong lang po ako. Ayun, isiningit po sa ating. Okay lang po. From Jesse Feriul. Si Sir Jesse Feriul. Kasalanan po ba sa Diyos ang magpatato? Anong oras na po? Ayun. Sige, may 5 minutes pa ako.
total natalakay ko na pala itong aking tinatalakay ngayong umaga. Sasagutin ko po ang iyong tanong, Sir Jesse Feriol. Ang tanong niya po, mga minamahal kong mga tagapakinig, ay kasalanan daw po sa Diyos ang magpatato. Alam nyo, sa ating lipunan ngayon, napakarami nating makikita, mga kabataan, at may edad na, lalaki o babae man, ay makikita nating nagpapatato. Kaya ang tanong niya, kasalanan ba sa Diyos ang magpatato? O, ito ang sagot. Sige po, may Biblia kang katabi dyan. Kung wala po, Sir Jesse Feriol, mula po sa Lumang Tipan, Kabanatang 11, talatang 28, Leviticus chapter 19, verse 28. Gusto kong basahin sa iyo sa natitira kong minuto. So, babasahin ko po sa iyo, Leviticus 19:28. Ganito po ang nasusulat. Buling kong oras ko, konting ano lang po. 19:28. Ganito po ang nasusulat. Yan. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Kung tatagalogin natin ito, sinasabi po ay wag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. At pangalawa, wag ninyong lilimbagan ng anumang wag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda, ako ang Diyos na Panginoon. Ang tanong ni Sir Jesse Feriol, kasalanan ba? Alam nyo, anong oras na po? Hinabol ko minuto ko eh. Ang pagpapatato po, utos ito ng Diyos noon sa mga Israelita. Pagkatapos na sila ilabas sa pagkakalipin sa Ehipto, nagbigay ang Diyos ng mga batas para sa kanilang pamumuhay na may kabanalan, na may kalinisan. Batas ito mismo ng Diyos. Okay? Ang Diyos mismo may sabi nito sa pamamagitan ni Moises. Pinagbawal ito ng Diyos na magpatato. Yung mga tato ba, pinagbawal ng Diyos yan kasi para ang tao makapamuhay ng may kalinisan at may kabanalan. Okay? Pero wala naman itong koneksyon sa ikaliligtas ng tao na sasabihin natin na kung may tato hindi na mapapalangit. Hindi naman ganoon. Mabigat na yon. Mabigat na paratang na yon. Wala po sa tato ang kaligtasan. Kaya nga lang, pagka pinag-uusapan natin kalinisan, kabanalan, kailangan wag magpatato. Kasi nga, bawal ng Diyos yan. Ang purpose ng Diyos kung bakit ipinagbawal niya yan, para ang mga Israelita makapamuhay ng maayos, ng may kalinisan, may kabanalan sa mata ng Diyos at sa mata ng iba. Alam nyo, lawak nito eh. Pero tatawagan kita, kung mamarapatin mo Sir Jesse Feriol, pagkatapos ng aking programa, tatawagan kita, sasagutin ko po ng malinaw at detalyado ang iyong tanong. Pero sa mga nakikinig ngayon, bawal pong magpatato. Ngayon, kung may tato na kayo, wala po tayong magagawa dyan. Nagpatato na po kayo eh. Pero kung pag-aaralan natin, aral ng Diyos, aral sa Biblia, bawal po talaga magpatato. Dudumihan nyo lang ang katawan nyo. Mag-a-apply kayo ng trabaho, hindi kayo matanggap-tanggap. Dahil may tato kayo, akalain ng iba na kayo ay isang kriminal. Kahit nasabihin natin parang art lang, hindi po maganda. Pero ginagalang ko ang inyong desisyon. Buhay nyo yan eh. Sa mga nagpatato at may nakikinig sa akin ngayon na may tato, buhay nyo yan. Sinagot ko lang po ang tanong ni Sir Jesse Feriol. Hanggang dito na lamang, sapagkat may sinusunod pa akong tamang oras ng pagtatapos. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama, sa paalaala ng iyong banal na mga aral, Panginoon. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood. Itong aming dalangin, pagpalain niyo po ang DWLV 91.9 FM, ang biyaya sa pagkaaga. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ako muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo. Susunod na po ang kakampi
Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. BBS